Ang kwentong ito ay nasa likod ng siyam na mystic realms kung saan ang mga martial arts rules ay pinakamalakas, ang tanging iginagalang doon upang parangalan ang pinakamalakas sa buong mundo. Substantial, mayroong isang listahan na tinatawag na ang Heavenly List. Ng makalangit na listahan ay ang mga nasa mga listahan ay walang katapusan na makapangyarihan at maaari gamitin ang kanilang mga kamay sa paghabi ng mga ulap at gumawa ng ulan. May numero 1 sa listahan na nakamit ang kadakilaan sa mundo na maaaring karibal ng immortals at ng mga Diyos at tumatayo laban sa langit sa habang panahon. Si Grandmaster Yang ay nakaharap sa walang hanggang makalangit na kapighatian at nakatayo laban sa tuktok ng langit. Si Keishuan inaatake gamit ang Divine Sword of Execution. Ito ang unang antas ng Heavenly Tribulation Test na sumusubok ng malapitan. Dao Divine Armament, ang Pearl Divine ay espada ng pagbitay, na ikinukwento ng kanyang katulong na tanging ang mga nakakuha ng pagkilala sa Heavenly Dao na kwalipikadong harapin ang espadang ito. Gusto nila magtaka kung naging ganoon ba kalakas si Keishuan nang hawakan niya ang espada. Gamit lang ng kanyang dalawang daliri na sinira agad ito. Laking gulat nila nang makitang nasira niya ang espada gamit lang ang dalawang daliri. Sinabi ni Keishuan na masyadong napakadali at nagtanong sa kanila kung maaari silang magbigay sa kanya ng isang bagay na mas mahirap. Humarap ang isa kay Keishuan at ginamit ang Body Refining Realm Cultivator at sinabing siya lamang ay isang mortal na nilalang at kung paano siya magiging ganoon kayabang napukawin ng langit. At hindi siya pinapakinggan ng ating bida, at masyado na siyang madaldal kaya inatake na ito ng ating bida sa pamamagitan ng pagpitik ng hawak niyang bato at sabi ni ng ating bida pahinga na muna sila. At biglang may malakas na pagsabog at natalo niya ang lahat ng mga banal na sundalo sa isang tira lamang. Hinihiling ni Keishuan sa langit na Diyos na magpakita na ng personal dahil natalo na ang kanyang mga makapangyarihang sundalo. Pagkatapos doon, lumabas siyang at nagpalabas siya ng isang napakalawak na dami ng kidlat at nagsasabi na ito na ang 100,000 heavenly tribulations. At ginamit na din ng ating bida ang kanyang 100 palm technique na pamamaraan, ngunit sa huli siya pa din ay natalo, at ang kanyang katawan nagsisimulang magpira-piraso habang namamatay. At tinawag niya ang kanyang matalik na kaibigan at sinabing hindi na niya mapamunuan ang siyam na mystic realms kaya mula ngayon at iiwan na niya ang mga demonyo sa kanila. At gulat na gulat sila nakitang na natalo talaga ang ating bida at batid nila na kahit si Keishuan, na walang kapantayang lakas ay hindi makatakas sa kapalaran sa atake ng 100,000 heavenly tribulation. At batid ng matanda na namatay ang ating bida bilang heavenly realm, at simula ngayon, ang pinakamataas sa posisyon sa heavenly ranking listahan ay magbabago na, at sa isa sa siyam na realms. Sinasabi ng mga demonyo, sa pagkamatay ni Keishuan sa araw ng kanilang paglakas at sa wakas ay dumating na ang kanilang hari. Sinabi ng hari nagdemonyo na walang makakapigil sa kanila sa pagsakop ng siyam na realms. At sa Thunder Realm, masaya ang mga demonyo dahil after 3,000 years sa paghihintay, siya ay sa wakas ay namatay na si Keishuan, at ang Thunder Demon ay sinabi na ang deal ay nasira na at ang nangungunang pwesto sa Heavenly Lost Thunder ay siya ang makakakuha. At nalipat sa Demon King na si Jinhang na sinabi sa kanyang mga alagad na malapit nang magbago ang Heavenly List at dahil wala na si Keishuan upang sugpuin ng mga demons magkakaroon na tayo ng mga God Realms Demon. At nagdiriwang na nga ang mga demons sa pagkasawi ng ating bida, ngunit sa parehong oras sa Celestial Realm nag-aalala si King In at sabi na ang siyam na realms ay magiging magulo kung wala si Kang Xuan ngunit sa tingin niya ay siya hindi mamamatay ng ganoon kadali ang ating bida at siya nasa bahagi lang ng mundo at kung nasaan man siya at kahit saang bahagi ng mundo siya ay naghihintay para sa kanya. At lumipat sa kabilang panig ng Kango City sa isang kontinente ng Jiakuan, maraming tao sinusubukang lumahok sa Haring Xuan Sex Outer Sex Trials at may isang lalaki na inihayag na bukas ng umaga ay gagawin niya na gabayan silang lahat sa King Xuan Mountain. Upang kumuha ng entrance exam lahat, sigaw na gusto nilang din nila magparehistro. At sa sandaling iyon ay lumitaw ang ating bida doon at iniisip na 3,000 taon na ang lumipas at ang mundo ay iba na ngayon at siya ay hindi kailanman nag-akala na siya ay babalik sa hari sa Xuan Sect. Ito ay nakasaad na ang King Green. Ang sekta ay itinatag ng Ninuno Yuan at sa ang kanyang prime siya ay nagkaroon ng milyon-milyong mga alagad. At siya ang numero 1 sekta sa siyam mystic realms na hindi pa niya binabalikan mahigit 3,000 taon at nagtataka siya kung sino in charge sa Kingo Insect ngayon. Samantala may biglang humawak sa damit ng ating bida. At nagtanong ang bata sa kanya kung siya ay may sakit. Dahil kinakausap niya yung sarili niya. Nang makita ang bata siya ay na-shock dahil siya ang twin Daos. Konstitusyon ng Yin at Yang at siya nagtataka kung paano magkakaroon pa rin ng ganoong ng superior daw katawan sa larangang at hindi inaasahan na magtatagpo sila ng ganito. At muli siyang tinawag ng bata. At tinanong siya na parang may darating na malaking itim na sawa na nasa langit. Ngunit ang isang lalaki ay napapatawa at nagtatanong kung paano maaaring nasa langit ang sawa. At si Kang Xuan ay iniisip na mayroon kambal na duwes na konstitusyon.
Ang bata ay may isang walang kapantay na sensitivity sa panlabas at si Kang Xuan ay napaisip na parang magkakaroon sa kuna sa Changho ngayon. At biglang may lumabas na totoong sawa sa langit at ang mga tao ay natatakot sa nakitang nilang sawa. At magsimulang tumakbo palayo upang iligtas ang kani-kanilang mga sariling buhay. Ang sawa nagsabi na ang dugo ng daan-daang mga martial artist ay nagtipon doon. Ayon sa gusto niya at magsisimula na siyang umatake sa mga martial artist at batid pa sa kanya na pagkatapos ng mga araw na paghahanap ay maaari na rin siyang uminom ng dugo ng mga 8,000 martial artist at turn sa isang dragon upang makumpleto na niya ang tribulation. Samantala ang isang babae ay lumitaw doon at nagulat na isang sawa na nagsasalita ng wika ng tao. At sinabi ng babae na ang basurang hayop ay nasa yugto ng transmigrasyon at gustong uminom ng dugo ng 8,000 martial artists. At tugon pa ng babae na siya si Han Jingling at kilalang bilang Vermilion Birdhole. At saad nga sa subordinate niya, na ang sawa ay paligid-ligid ng lungsod ng Kwangju City sa mahabang panahon at ang hayop na ito ay isang panganib sa mga taga-Kwangju. At inutusan niya ang kanyang mga tao na huwag sila maging maawain at patayin na ang malaking sawa. At natuwa dito ang sawa nang makita na patungo sa kanya ang grupo ng masasarap na maliliit na tao at inatake niya na ito at sabi ng babae sa subordinate niya na ang sawa na ito ay malapit ng maging isang heavenly python kaya hindi sila tugma para dito at inuutusan niya na humingi ng tulong sa senior brothers at itinapon niya ang isang amulet sa langit habang nakatingin ang sawa dito, useless to call anyone dahil gagawin niya lunukin sila lahat at inatake niya ang dalawa at sila ay natalo sa isang pag-atake lamang. At saad ng sawa na wawasakin niya muna ang lungsod ng Kwangju at kainin sila bilang isang dessert. At pagkatapos kakainin niya ang lahat ng tao na nasa loob ng lungsod. At ang lahat ng tao ay tumatakbo upang iligtas ang sarili nila upang mabuhay. Habang tinatanong ng maliit na bata si Kang Xuan para sa tulong. At umatake na ang sawa at pinigilan ni Kay Xuan gamit lamang ang daliri niya. At sinabing sa bata na, ito ay isang uod lamang. At pinaikot-ikot ito ng ating bida sa kanyang daliri at itinapon sa di kalayuan at nabigla ang lahat sa mga nakikita. Ayon sa kanila at nagtataka kung paano ito mangyayari at paano lumipad ng ganyan ang sawa. At natalo na nga ng ating bida ang sawa at nakuha ang core ng sawa na demonyo ng Heavenly Python Elixir. Sa tingin niya ito ay isang bits core ng isang yugto ng transmigrasyon kaya espiritual napakalalim ng enerhiya kaya nalaman niya iyon ang core ay pinalaki ng mga martial artist ibig sabihin ay may gustong magplano laban sa King Grinsec. Ang liit sinabi ng bata at ang cute nito. At iniabot ito ng ating bida sa kanya at sinabing ang sawa ay hindi sanay sa kanya. At tinanong ng ating bida ang bata kung ano ang kanyang pangalan at sinabi ng bata ang kanyang pangalan ay Roman 11 at samantala ang mga alagad ng Haring Xuansek ay parating. At natuwa ang mga tao. At sabi nila na, sila ay nasa peligro at si Shen Yunai of the Inner Hall ay ang apo ng elder ng hall ng King Xuansek at ginalang siya ni junior disciple na si Jen. Pinaalam sa kanya at kinumpirma nila ang pagkamatay ng Yin Python at ang sanhi ng kamatayan nito. Ngunit ang kakaibang bagay sa Yin Python Beast Core at Demon Pellet ay nawawala. Siguro na bigong makaligtas ang sawa sa kapighatian at namatay ito sa lugar. Ngunit baka may nagsasamantala sa kaguluhan at kinuha ang Demon Pellet at ang Beast Core bago sila dumating at tinanong ni Shen, si Jiang kung sino ang nagtatago ng mga bagay na ito at nagtatanong sa kanila upang ibigay ang mga ito. At siya ay magpapawalang sala sa kanyang krimen sa pagtago ng mga Python Beast Core sa isip ni Shen sa tingin niya ang mga ito ay ubod ng mahal at siya ay magbibinipisyo dito para nakaakyat sa Heavenly Stag. At si Jen at ang kanyang subordinate ay nag-aalangan ng marinig nila iyon dahil hindi nila alam kung nasaan ang core at sinabi ni Jen na hindi nila alam kung ano nangyari kung paano nawala ang Beast Core. At kailangan nila gamitin ang Mirror of Revelation upang mahanap ang Beast Core. At sa sandaling malaman nila kung sino ang may hawak ng mga bagay na ito ay may malubha siyang kaparusahan. At ginamit na niya ang Mirror of Revelation at ito at tumuturo patungo sa bata na si Inin at tinanong niya si Keisuan kung ano ito. Sinabi lang ng ating bida na mag-relax lang dahil kasama niya naman ako. Bahagyang ginalaw ng ating bida ang kanyang daliri at ang Mirror of Revelation ay nagkapira-piraso. At inutusan ni Shen ang iba na pumunta. At kunin ang core sa bata at tinawag niya ang ating bida ng mga pulubi at ibigay ang core ng Python. At si Keisuan ay nagagalang IT na may mga tao sa kanyang sekta na nang babuli sa mga mahihina at nang aahas pa sila na tawagin ang kanilang mga sarili na The Disciples of the King Grinsec, iniwasan ng ating bida ang kanilang mga pag-atake at mabilis na pinatumba ito. At sabi ni Shen na nakaka-disappointing ang mga basura ng bago henerasyon. At si Shen isip-isip niya na ang henerasyong ito ay mas masahol pa. Kaysa sa mga nakaraang henerasyon, ang mga tao sa ibaba ay nabigla dahil ngayon lang nila makita siya makipag-away, dahil hindi pa nila nakita ang kanyang mga teknik kung papaano ito makipaglaban.
At sa tingin nila siya ay kakaiba at sobrang lakas kasi parang nasa early stage na siya ng body raining realm. Please, like and subscribe. Salamat mga lods.